Today, malalaman mo yung 10 movies na kailangan mong panoorin kung gusto mong maging successful. Unang movie na kailangan mong panoorin kung gusto mong maging successful is yung Pursuit of Happiness. So, i-clear ko lang yung spelling yan, hindi yan mali. Yan talaga yung happiness is Y. So, baka mahirapan ka mag-search. Yun yung spelling niya. Pursuit of Happiness, sobrang ganda niyan, sobrang lupit. So, ang bida dyan is si Will Smith, tsaka yung anak niya na si Jaden Smith. So, ama din sila sa movie na yan. So, ang kwento niyan is isang salesman na struggling siya sa product na binibenta niya, and ang end up, nag-apply siya bilang stockbroker. So, kumbaga, sa New York City, no? So, pakaganda ng movie na yan is about being responsible, lalo na kung may pamilya ka na, may anak ka na, baga, ano siya, mag-isa ka na nga lang na maging successful, mahirap na. Like yung sarili mo na lang yung sinusuportahan mo, mahirap na yon. How much more pa yung hirap kapag ka may anak ka na, may dependence ka na. No? Let's say, may asawa ka na, may anak ka na, may magulang ka pang binubuhay. Kumbaga, dun pa siya mas nagiging challenging. And dito, kung ikaw yung ganung tipo ng tao na may dependence ka na, tapos may pinupursu ka pa na gusto mo, makaka-relate ka dito. Kasi siya, pinupursu niya yung career niya, yung pangarap niya habang may binubuhay pa siya. And may problem siya sa asawa niya. So, napakaganda ng movie na yan. You should watch it. Kumbaga, kailangan mong panoorin to. Kumbaga, yun nga, pagiging responsible, dream big, persistence. Kumbaga, di ka talaga susuko kahit anong problema pa yan. Kailangan mo siyang harapin. And malalaman mo na dito, yung mga big na tao na like successful is, dumaan din sila sa ganung hirap. And normal lang din siya. So, dito makaka-relate ka. Next na movie na kailangan mong panoorin kung gusto maging successful is yung Shawshank Redemption. So, isa to sa pinaka-favorite ko na movie na napanood. So, ito is about sa isang lalaki na nahuli niya yung asawa niya na may ibang lalaki. Tapos ang end up, siya pa yung nakulong. So, dito, napakaganda ng movie na to kasi it will teach you about persistence. Importante. So, ayoko ma-spoil sa yung movie but tuturuan ka na ito paano maging persistent and yung importance ng planning for the long term. Napakaganda na itong movie na to. Kasi yung iba sa atin na, alam mo yun, mahirapan lang ng isang buwan, isang taon, ayaw na. Nag-stumble lang ng 2 months, ng 3 months, ayaw na ituloy yung gusto niya. So dito makaka-relate ka na may iba nga na para maging successful sila, it will take them years. Hindi lang 1 year, hindi lang 2 years, may iba 5 years, may iba 10 years. So dito maintindihan mo kung gusto mo legit na yumaman, like ano siya, or maging successful in a way na ethical at honest, matagal talaga siya. Kasi yung iba, baka mamaya na nakita mo na successful agad, may mga gamit agad, may mga sports kagad, may magagarang relo agad, tapos ilang taon pala yung business nila, ilang buwan pa lang, mataas ang chance na may anomalyang ginagawa yan. Mataas ang chance. Hindi lahat, pero mataas ang chance. So dito, makaka-relate ka na kung may gusto ka, tapos mataas yung gusto mong makuha, hindi siya madali. Baga, hindi siya mabilis. Next na movie na kailangan mong panoorin kung gusto mo maging successful is yung A Beautiful Mind. So, maganda rin to. Kasi may iba sa atin na genius talaga. And may iba sa atin na may talent talaga. Kaso nga lang, natatakot tayo na i-showcase yung talent natin o yung pagiging genius natin. Kasi minsan, alam mo yung nagiging geek na tayo, parang nagiging abnormal na tayo sa harap ng ibang tao. Which is may mga ganun talaga na yun yung magiging point of view nila sa atin. But hindi mo kasi kailangan siyang i-base, hindi ka kailangan or hindi ka dapat mag-base sa ganun. Kailangan mo lang i-showcase yung talent mo, yung genius mo, yung galing mo. Kailangan mo lang siyang i-showcase kasi may mga tao na makaka-relate sa gusto mo. May mga tao magugustuhan yung sinasabi mo. Parang si Stephen Hawking, di ba? Kahit very minimal or konti lang ng population sa buong mundo, yung talaga nakakaget sa sinasabi niya. Pero marami nakikinig pa rin sa kanya kahit majority nun is hindi siya naiintindihan. Kasi nakaka-amaze lang na genius siya, na matalino siya, na ganun yung alam niya. Kasi si Einstein, ganun din. Kumbaga, yung mga theories niya, marami na amaze kahit hindi naiintindihan. Kahit magmukha kang geek sa iba, magmukha kang baliw sa ibang tao, gawin mo lang siya. Kasi baka mamaya, yan talaga yung purpose mo. And dito, sa movie na yan, maintindihan mo siya. Kasi siya ganun din. Genius siya, magaling siyang tao. So, maganda, ma-watch mo din to. Next na movie na kailangan mong panoorin kung gusto mo maging successful is yung Catch Me If You Can ni Leonardo DiCaprio. So, sobrang ganda na ito. Movie na to. Panood ko ata to 2015, 2014, mga ganun. Sobrang ganda. Kumbaga, ano siya, kwento siya ng bata na naghiwalay yung parents niya. 16 pa lang siya noon or 17. Then, lumaya siya ng bahay. Then, from there, siya na yung gumawa ng diskarte sa sarili niya. So, ang ginagawa niya, medyo negative yung way na ginawa niya. Like, nag-forge siya ng check, pinipeke niya, then ini-encash niya.
to the point na sobrang laki na yung na-scam niya sa mga bangko. So, syempre, hindi mo kailangan gawin yung ganong way. Pero ang gusto ko maintindihan mo sa movie na to is yung diskarte. Kumbaga, hindi naman siya graduate, hindi siya magaling. I mean, wala siya naging trabaho. Kumbaga, isa siya sa top 10 na con artist sa buong mundo. Con artist, ibig sabihin, kumbaga, yung con man, ang ibig sabihin ng con man is yung confident man. Okay? Confident man. So, para kasi mga panggoyo ka ng tao, kailangan confident ka talaga and magaling ka dapat. Pero syempre, hindi mo kailangan manggoyo or hindi mo mandaya. Kumbaga, kung gusto mong makuha yung bagay na gusto mo soon sa buhay mo, kailangan as if na ikaw na yun. Let's say, ang goal mo is maging successful na videographer, successful na content creator, successful na businessman. Kailangan yung asta mo, ganun na. Okay? Kailangan kung paano maglakad ang isang successful na videographer, businessman, singer, etc. Kung ano man gusto mo, kailangan ganun ka na gumala. Kasi para ma-attract mo din siya sa'yo. And yung mga tao magbibigay ng opportunity sa'yo ng ganun, ma-attract mo sila. Kasi siya ganun yung ginawa niya, as if siya, nag-display siya as ganito, naniwala sa kanyang mga tao. Kasi talagang in-embody niya yung gusto niyang maging. Okay, so syempre, ihihimayin mo din itong movie na to kasi may mga unethical siya na ginawa. So, wag mo lang din gagayahin yan. Kumbaga, yung mga magagandang trait niya is confident siya, talagang act as if siya kung ano yung gusto niya. So, yun yung maganda sa movie na to. Tsaka madiskarte, matalino. Next na movie na kailangan mong panoorin kung gusto mo maging successful is yung The Founder. Itong movie na to is kwento siya ng founder ng McDonald's. Okay? Sobrang ganda movie na to. Okay? Kumbaga, ito ituturuan ka paano maging persistent and paano hindi sumuko. Kasi siya, 40s, 50s na siya nung tinayo niya yung McDonald's. Salesman din siya. Ang binibenta niya is yung mga ice cream machine. Yun yung binibenta niya. So itong movie na to is, hindi talaga siya sumuko to the point na sinanla niya na yung bahay niya para ma-create yung idea niya sa McDo. Minsan, may mga ganung point tayo sa buhay na kailangan mo isakripisyo kung ano yung comfort zone mo ngayon para makuha mo yung bagay na gusto mo. So dito sa movie na to, makaka-relate ka. Kasi baka yung iba sa inyo, nagsanla, nangutang, para masimulan yung gustong gawin. Kasi sa work, uso yan eh. Diba? Pag mag-a-apply ka ng work, tapos may natanggap ka na, willing kang mangutang para pang medical mo, pang-apply mo ng mga government requirements, then babayaran mo na lang pagka sumahod ka na. So, kumbaga, isang way yun para isacrifice mo yung ngayon mo para sa future mo. So, dito, sa mas malaking scale lang siya kasi mas malaking business, mas malawak na operation. So, kaya, ganun yung nakuha din yung resulta. But, ang gist niya is yung persistent and yung hindi pag-give up sa gusto mo. Kailangan niya. Next na movie na kailangan panoorin kung gusto mo maging successful is yung The Batman Trilogy ni Christopher Nolan. So, ang bida dyan is si Christian Bale. So, like, yung una is yung Batman Begins. Then next is yung The Dark Knight. Yung sikat na syempre, si Heath Ledger, yung nag-Joker. Then, yung The Dark Knight Rises. So, yung tatlo na yan, tol, gusto ko siya. Kumbaga, ano siya eh, yung lifestyle ng isang billionaire, maangas, tas superhero. Then, ang maganda pa kasi sa kanya, hindi siya yung superhero na may natural powers na parang Superman na kayang lumipad, kayang mag-laser ng gamit yung mata. Wala siyang ganun. Kasi si Batman, yung mga skills na nakuha niya is talagang hard work siya, talaga nag-training siya, marami siyang dinaanan sa buhay. Dito sa Batman Begins, makikita mo talaga yung journey niya. Wala, naghirap siya, nakulong siya, nabugbog siya, then kung paano siya nag-train para maging magaling sa martial arts, then sa mga equipment niya, paano dinidesign. So, nakita mo yung back-end. Kumbaga, itong movie na to, more on focus siya sa as a Bruce Wayne, hindi yung as a Batman. Kumbaga, yung mga scene niya as a Batman, sakto lang. Parang piling ko mas madami yung mga scene niya as a Bruce Wayne. Kumbaga, ang sinasabi nila, si Christian Bale is magaling na Bruce Wayne. Si bagong Batman, si Robert Pattinson ba yung name niya? Robert ba yun? Basta yung bagong Batman, siya naman mas magaling as a Batman kasi majority naman ng scene niya as a Batman siya. So, magkaibang atake sila. So, itong movie na to is kapag syempre may fantasy ka na sa billionaire, naka-Lamborghini siya, may mga chick. So, ano siya? Yung abundant mindset, yung self-mastery, yung training, doon mo siya makukuha sa movie na to. Baga, para pala gumaling, kailangan ng grabing training din. And kailangan ng magandang mindset. So, tsaka makikita mo din na sa Pilipinas lang yung mga superhero mahihirap eh. Diba? Si Darna mahirap, si Captain Barber mahirap, si Gagamboy mahirap, si Lastic Man mahirap. Lahat, wala atang mayaman na superhero sa Pilipinas. So sa Amerika yan, si Batman, billionaire. Diba? So yung mind shift
maganda siya. Next na movie na kailangan mong panoorin kung gusto mo maging successful is yung James Bond na movies. Especially si Daniel Craig na bida. Yung latest na James Bond. Kasi maraming James Bond eh. So, maganda manood ka kay James Bond na si Daniel Craig yung bida. So, nag-start yan, I think, 2008, Casino Royale. So, napakaganda niya. Dito matututunan mo is paano maging alpha male, maging sigma male, matututunan mo dyan. Paano gumalaw kapag may problema, pag may challenges, ano ba yung damang pang-asta mo. And sa mga babae, around women, paano ka ba dapat umasta. And under pressure, ano ba dapat yung asta mo, yung galaw mo. Kumbaga dito, mas matututunan mo mas maging lalaki. Ganun siya. Kaya ako pinanood ko talaga ito mula Casino Royale hanggang yung latest. Nakalimutan ko na yung title. Basta, I think Skyfall ba yun? Or may bago pa eh. So, hindi ko pa ata siya napapanood. So, madaming movies to, but napakaganda niyan. Talagang bininge-watch ko yan, tol. Para ma-ingrain siya sa akin. Yung ganung mindset ni James Bond. Yung lakad niya, yung asta niya, yung forma niya, yung kotse niya, yung paano siya makipag-usap sa babae. So, kung gusto mo mas maging malupit na lalaki, gusto mo ma-enhance yung pagiging alpha male mo or pagiging sigma male mo, panoorin mo tong James Bond. Huwag yung puro mga K-drama yung pinapanood mo. Kasi ito, sa akin mas magiging manly ka, mas magiging alpha male ka, mas magiging masculine ka. Next na movie na kailangan panoorin kung gusto mo maging successful is yung The Social Network. So ito, kwento naman to kung paano binuo yung Facebook. Makikita mo dito from the ground up paano nila sinimulan. So kung ang natutunan ko dito is yun nga, yung finding the right partner kung may gagawin ka man sa buhay mo like business or project or collaboration, importante siya. Kasi swerte din si Mark Zuckerberg kasi nakuha niya partner si Eduardo Saverin, which is magaling din sa business, though kahit nagka-conflict sila, magaling din talaga. And syempre si Sean Parker, which is napakagaling din. Siya yung nag-introduce sa initial investor ng Facebook. Like yung unang-una si Peter Thiel, siya yung unang investor ng Facebook. So, pinakita sa kanya yung galawan talaga sa Silicon Valley. Kasi si Mark Zuckerberg is Harvard lang naman talaga siya, then code lang siya. So, makikita mo kung paano niya sinimulan, especially yung pag-craft ng idea, paano kumuha ng inspiration sa ibang bagay para may apply mo sa idea na binubuo mo ngayon. Kumbaga, malalaman mo dun paano niya sinimulan yung in a relationship na info sa atin, sa profile natin, etc. Kumbaga, doon makikita yung beauty din ng creation na yung mga bagay na nakikita mo na parang perfect ngayon, hindi siya nag-start na ganyan. Kumbaga, nag-start din siya ng magulo, sira-sira, inconsistent. Kumbaga, may mga challenges, may mga hurdles pa, may mga struggles pa. So, kumbaga, normal pala siya. So, yung nakikita natin Facebook ngayon is tapos na siya sa ganung phase. And actually, ngayon nga, continuous pa rin niya lang in-improve. So, kumbaga, yun nga yung sinasabi ni Mark Zuckerberg na yung idea don't come out fully formed. Kumbaga, yung ideas na maisip mo, hindi siya yung perfect agad. Kumbaga, may gist ka ng idea na maisip mo. Then, it's up to you na paano mo siya perfectin, paano mo siya pagagandahin. So, dito sa movie na yun, nakikita mo siya. Maintindihan mo siya kung paano buuin yung isang magandang idea. Next na movie na kailangan panoorin kung gusto mo maging successful is yung The Godfather. Kumbaga, trilogy to tol, tatlo din. So, Godfather. Napakaganda na ito, tol. Ito, tuturuan ka paano maging leader. Tuturuan ka about communication. Tuturuan ka about dynamics sa social interaction. And tuturuan ka nito about power. Paano maging powerful, paano i-handle yung power mo, paano ka makipag-deal sa mga ibang powerful na tao, etc. Kumbaga, dito is yung mga mafia sila, mga gangsters sila nung panahon ng 1970s, 1960s. So, mga mafia to from Italy na pumunta sa Amerika. So, ano sila? Maganda rin yung mundo. Kumbaga, mga negosyante sila na grabe lang. Ganon din. Kumbaga, iba lang din yung galawan nila. Pero may matututunan ka din sa personal na buhay. Kagaya nga ng mga sinabi ko kanina. So, ito, I don't know if magugustuhan mo siya kasi medyo more on dialogue lang, more on kwento-kwento. But kung mahilig ka sa mga idea ng mga business, communication, leadership, dynamics, politics, power, dito, I'm sure magugustuhan mo siya. Kasi ako, favorite ko din to. I think ilang beses ko na rin siya napanood. 3 beses na rin ata, 2. Yung 3 na yun kasi kada isang movie nun, 3 hours. So, 3 hours, 9 hours. So, 3 beses ko pinanood yung gano'n. Maganda siya. Favorite ko din siya. And feeling ko hindi mo siya din agad magigets ng unang nood. So, baka makuha mo din, magets mo din. Pero syempre, kaya ako siya din pinapanood kasi time to time, pag nag-iiba na yung estado mo sa buhay, iba na yung experience mo, mas nagiging iba na rin yung take mo sa pinapanood mo. So, kaya ako, I highly suggest na wag mo lang siya once panoorin, at least twice or 3 pa.
May kilala nga akong tropa ko. I think 4 na beses natin pinanood yun or 5. So kasi nga, kada version ng buhay natin, nag-iiba din yung understanding natin. So, maganda to, tol. Sana hindi ka maboring pag pinanood mo to. Kasi malupit talaga siya. Next na movie na kailangan panoorin kung gusto mo maging successful is yung Mr. Nobody. Okay? Ang bida dito is si Jared Leto. So, I think mga 2008-2009 to movie na to. Napakaganda nito. Isa to sa favorite ko. Mga mahigit 5 beses ko na itong pinanood. Movie na to is about choices. Paano pumili ng tama? At the same time, paano ka mag-live up dun sa pinili mong choice? Paano mo siya harapin? Paano ka maging responsible dun sa choice na yun? Napakaganda na movie na to. Kumbaga, pinapakitaan dito is yung mga resulta is, again, choices lang ng buhay mo. So dito kasi sa movie na to, yung bata dito is meron siyang power na makita niya yung future. Ganun siya. So, and then may isa siyang dilemma. Ito yung sitwasyon, kailangan niya pumili either A or B. So, yung A or B na to, pag ito yung pinili niyang A, kabit-kabit na siya lahat ng mga pangyayari, lumabas na, Then sa B, lahat ng senaryo lumabas na. And, yun, litong-lito siya kung anong pipiliin niya. So, kumbaga pinakita yung mga magiging buhay niya pag ito yung pinili niya. So sa atin, ganun din. Kasi minsan tayo, di ba, pag pumili tayo or nag-decide tayo sa buhay natin, parang feeling natin parang wala lang siya, parang hindi siya importante. May ganun tayo minsan na thinking, sige, ngayon lang yan. Ito yung course, dito mag-aral. Sige, siya yung jowain ko, sige, okay lang yan. Siya asawain ko, sige, okay lang, no problem lang yan. Pero hindi natin naiisip yung long-term effect niya in the future. Kasi kung may sitwasyon ka ngayon, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, again, resulta yan ng mga decision mo dati. Either maliit or malaki. So baka mamaya, wag naman sana, di ba? Let's say, sumemplang ka sa motor. Kung di ka sana mabilis or di ka sana dumaan sa daanan na to, baka hindi ka discrash. So ganun siya, maliit lang siya, pero malaki yung effect. Gets mo? So ikaw, let's say, ngayon, kung tingin mo, babices ka, mahilig ka magsigarilyo, mag-alak, or may ibang bisyo ka pa, feeling mo ngayon, baka wala lang siya. Pero sa future, tingin mo, ano na mangyayari? Baka mamaya sana hindi na lang pala ako naganto, siguro wala akong sakit ngayon. Mga ganon. Kasi kabit-kabit siya. So, on the other hand naman, pag naging gusto mo yung result mo, masasabi mo sa buti na lang, ito talaga yung ginawa ko. Buti ito yung choice na pinili ko. Buti na lang, ito yung ginawa ko. Kaya ako masasuggest ko sa movie na to, or topic na to is, pag may decision ka na pipiliin mo, hindi importante kasi yung decision na gagawin mo. Okay? Ang mas importante is yung magiging consequences after mong gawin yung decision na yan. Let's say, ito yung decision 1, decision 2. Isipin mo yung mga magiging consequences. And kapag ready ka sa magiging consequences na to, mas madali mo nang gawin yung decision. Kasi tayong mga tao, madalas ang inisip lang natin yung decision. Yung consequences, hindi natin iniisip. So pag nandiyan na yung consequences, hirap na tayo ngayon. Na tayo dalawang isip, sana pala hindi ko na ginawa, etc. So kung una pa lang, nire-ready mo agad yung sarili mo sa consequences, madadalhin ka mag-decide. So itong movie na to, doon mo siya mas maintindihan. Kasi mas detailed niya. Mas ginawa niyang illustrated yung yung mga kung paano mag-choice sa buhay, kung paano mag-decide sa buhay. Kita mo siya, mas maganda siya, mas entertaining siya. So, sana hindi ka rin maboring kasi may mga tao naboboard sa movie na to and hindi siya ganun kasikat. Kasi may isa to sa mga mind-blowing na movie na napanood ko eh. So, I highly suggest na mapanood mo rin to.